Isang magandang umaga po sa bawat isa na ngayon po ay nakatunghay. Ngayon po tayo po ay may siyang dadako sa muling pag-aaral. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa tinatawag na ano ba ang tamang solusyon o right solution o permanent solution sa lahat ng ating mga kabigatan o problema sa buhay. Wala pong tao, mayaman, mahirap, ang wala pong kabigatan o problema sa buhay. Lahat po tayo ay nakaka-inkwentro ng iba't ibang klase ng mga kabigatan sa buhay. At kung titignan po natin, may mga ilan dito dahil po sa kanilang mga kabigatan o mabigat na problema, ay may kanya-kanya po silang mga solusyon sa kanilang mga pasanin. Ang ilan po dito, ang kanilang nagiging solusyon sa kanilang mga problema pag hindi po nakakaya, ay dinadaan po sa pag-inom ng alak, pag-take ng droga, at yung ilan po naman ay pag totally sila ay na-depress at talagang ang feeling nila ay hopeless. Ang ilan po dito ay nagkukumit po ng suicide. Sa tingin po nila, ito po ang right solution sa kanilang mga problema. Ngayon po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay ito. Look for a permanent solution. Umanap tayo ng permanenteng solution sa anumang kabigatan o problema ng ating buhay. Sa ating pong teksto ngayon, kung tayo po ay may Biblia, tayo ay magbukas sa Gawa chapter 3 verse 1 to 10, Acts chapter 3 verse 1 to 10. Isasummarize ko na lang po para hindi po tayo masyadong humaba. Dito po ang kwento po dito ay mayroon pong isang lalaki na lumpo since birth na lagi pong binubuhat ng kanyang mga pwedeng kapitbahay o kapatiran o kamag-anak doon sa templo o sa church para magpalimos. Yung po ang kanya pong routine sa araw-araw, pumunta sa simbahan, buhatin ng kanyang mga kapitbahay para magpalimos. Nang minsan si Peter at Juan ay pumunta sa templo ay nakita ang dalawang ito na si Juan at Peter ng lalaking lumpong ito. At nang lalapit na po yung dalawa, malapit doon sa may gate ng pintuan ng templo, ay humingi po ng limos yung lalaking lumpo. Pero ang nangyari po, imbis na bigyan ni Juan o ni Peter ng limos yung lumpo, ay iba ang kanila pong naging response. Napakataas po ng expectation ng lumpong ito na siya ay hindi mapapahiya o na hindi bigyan dahil alam niya na Kristiyano ang mga ito at ang mga ito po ay mapagbigay. Pero iba ang naging response ng dalawa. Ang sabi ni Peter 31, wala akong ginto o pilak na pwedeng ibigay sa iyo, kundi ang pangalang Jesus. So kung titignan natin ay hindi po inaasahan ng lumpo na ganito ang kanyang matatanggap o marinig. Pero ang tanong ko po, bakit po hindi nagbigay yung dalawa, si Juan at si Peter, yung dalawang apostol? Ang ibig bang sabihin yung dalawang apostol na ito o lingkod ng Diyos ay walang pera? Sa tingin niyo po, may mga pera po ang dalawang ito. Bakit po nasabing may mga pera ito? Kasi po,
Sa Acts chapter 2 hanggang 3, ibang klase ang mga Kristiyano before. Ang mga Kristiyano doon talagang nagtutulungan, minsan binebenta yung mga bahay nila, ang kanilang mga lupain at pinamimigay sa kanilang mga kapatiran. Kung nabibigyan yung simpleng ordinaryong mananampalataya, how much more yung dalawang tagapanguna ng kanilang samahan o fellowship na si Peter at si Juan. Sigurado malaki ang love gift nito. Malaki ang naibibigay dito. Meaning to say, may pera ang dalawang ito. Pero ang tanong, bakit hindi binigyan? Pwedeng yung dalawa ay nag-usap at nag-meet na kanyang spirit. Kung bibigyan natin ang lumpong ito ng pera, sa darating na bukas, babalik ulit ito. Let's look for a permanent solution. Pwede ganun ang naging usapan nila na look for a permanent solution. At yung permanent solution na sinasabi ko sa inyo, mga magulang kapatid na ngayon po ay nakikinig, ay yung ipakilala si Kristo Jesus bilang manggagamot at dakilang Diyos na pwedeng magbigay ng solusyon sa bawat kabigatan o problema ng tao. Ano po sabi ng dalawa ni Peter? Wala akong ginto o pilak na pwedeng ibigay sa iyo, kundi ang pangalang Jesus. Tumindig ka. Nang sabihin po ni Peter at ni Juan ang ganitong katagal, ay nagkaroon po ng response. Hindi po kinontra o kung hindi ang lumpong ito ay nag-agree o sumunod kung ano yung sinasabi ni Peter. Meaning, nagkaroon po ng pananampalataya o pagsunod yung lalaking lumpo na kinakausap ni Peter at ni Juan. So ano po ang naging resulta? Dahil sa kanyang pakikinig o pananampalataya doon sa salita ng Diyos, yung problema ng lumpong ito na siya ay hindi nakakalakad since birth ay nagkaroon ng solusyon. Praise God. So, dahil meron po siyang gagamitin na sa kanyang sarili na para maghanap buhay dahil nakakalakad na po siya, ito na po ang magiging daan para hindi na po siya magpalimos. Alam niyo kasi ang problema niya sa araw-araw yung kanyang kakanin. Hindi lamang ng kanyang sarili, pwede ng kanyang magulang o mga kapatid. Ngayon siya ay nakalakad na. Ito ang naging permanent solution para sa kanya dahil pag siya ay nakalakad na, siya ay pwede nang maghanap buhay, pwede na mag-sidecar, pwede na mag-e-bike, pwede na mag-kargador, at hindi na siya magmumolestya ng tao na ihiramin pa niya sa kapitbahay para siya ay bitbitin o dalhin sa templo para magpalimos. So, ano ang naging resulta? Nagkaroon siya ng permanent solution sa pangangailangan niya sa araw-araw. Amen? So, lahat po tayo may mga kabigatan, may mga problema. Marami tayong ginagawang mga solution o artificial solution, pero hindi siya nagiging effective bagkus tayo ay napapahamak. Kung gusto natin ng permanent solution or right solution, wala po tayong ibang pwedeng gawin, kundi tanggapin yung pinakilala ni Peter at Juan. Sino yung pinakilala nila? Jesus. Manampalataya ka kay Jesus, maniwala ka na siya ang right solution sa anumang kabigatan o problema ng tao. At kung papansinin po natin, walang dinidiin na religion, walang dinidiin na sekta si Peter at si Juan dito. Bagkus nakapokus sa kanilang pag-share ng gospel sa lalaking lumpong ito. No?
nakapokus sa pangalan ni Jesus, ipinakilala si Jesus na si Jesus ay manggagamot, si Jesus ay Diyos na pwedeng magbigay ng solusyon sa anumang problema na meron tayong lahat. Kaya sa oras na ito, saan man kayo naroon, saan man kayong dako ngayon, kung kayo po ay may problema o kabigatan, may sakit ka man na hindi na kayang pagalingin ng doktor, may diabetes ka man, may cancer, may tumor, may taning na ang buhay mo, pumokus ka sa Panginoon, manalangin ka. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita sa Isaiah 53, sa mga latay, sa mga sugat na Hesus, ang mananalig, ang susunod sa kanya ay gagaling. Wala po kayo ibang gagawin kundi manalangin at maniwala na si Jesus ang Diyos na nagpapagaling. 2,000 years ago, ang lahat ng ating mga kasalanan o kasakitan, 2,000 years ago, tinubos na po ng Panginoon. Ang gagawin mo na lamang, mananampalataya ka, mananalangin, at tatanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoon. At magsisi ka ng kasalanan, kalimutan ng nakaraan, at patuloy kang magpuri at sumamba sa Kanya. Kung paano ang lumpong ito ay pinagaling sa pamagitan ng Kanyang panalangin at pananampalataya at pagsunod na mag-share ang dalawang apostol na ito. Pag ikaw ay nakinig sa oras na ito at sumunod sa panalangin at nanampalataya, I will give you an assurance right now that God will heal you. Pagagalingin ka ng Panginoon. Kalimutan mo muna kung ano yung reliyon mo. Ano mga reliyon meron kayong nagisnan. Lagi po natin tatandaan, libo-libo ang reliyon sa mundo. Sobrang nakakalito, sobrang makukumpis ka. Pero tanda natin, bakit ngayong December ang tao sa buong mundo nag-celebrate ng Christmas? Bakit po? Kasi ang essence po ng Christmas ay salvation, deliverance at healing. At walang uri ng karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. At walang problema na hindi kayang bigyan ng solution ng Panginoon. That is the true essence of Christmas. Believe at magtiwala ka sa ating Panginoong Hesus. Kaya, sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin. Sabihin mo sa Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, salamat, pinaunawa mo na hindi pala reliyon o hindi samahan o hindi sekta ang kailangan ko para ako po ay magkaroon ng kaligtasan at kagalingan. Panginoong Hesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Praise God, purihin ng Panginoon. Kung kayo ay totoong sumunod sa Panginoon, sa oras na ito, I will pray for you. Father God, we praise you. We thank you for this opportunity. Kung mayroong ilang tao ngayon ang sumunod sa panalangin na tumanggap sa Panginoon, I pray, I declare healing right now in the name of Jesus. Ano mang karamdaman meron, ang taong ito ngayon ay nakikinig o nanonood. Ikaw, spirito ng sakit, karamdaman, sa pangalan ni Jesus, spirito ng diabetes, cancer, tumor, in the name of Jesus, I bind you, I rebuke you to get out upon the life of this man, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Receive the healing right now in the name of Jesus. Ikaw mga ngayon ay nakikinig o nanonood. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa kagalingan. Pinagaling mo na ako. Hallelujah. Praise God. At sa oras na ito, salamat po doon sa mga sumunod sa panalangin at sa mga nanonood. At lagi pong
pinare-remind sa inyo, inuulit sa ating pagwawakas, sa ating pong pag-broadcast na ito. Kung kayo po ay may mga panahon o oras, tayo po ay magbasa ng ating Bible at tayo po ay maghanap ng simbahan na pwede nyo pong daluhan paglinggo. Praise God. Para po tayo ay lumago at matuto ng maraming bagay patungkol po sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. God bless you all.